Good morning! Ito na nga po, papakita ko sa inyo. Makulimlim ang panahon nung makita ko diyan sa rooftop namin. At nagulat ako kasi nga pag uwi ko, ito yung nadatnan ko sa ubas ko dahil nung umalis ako, tinagpas ko lahat yan dahil lang tuyo. Sabi ko, putulin ko nga muna itong mga sanga-sanga niya. Nalis ko lahat dahon niya. So ito, dumating ako dito after 15 days. Ito nakita ko. Nakakatuwa, tingnan nyo naman. Lumabas muna ako diyan dahil tiningnan ko sa bintana. Then lumabas ako, medyo umulan pa yan. Tatapos lang ng ulan. Pagising ko ng umaga, ang ganda ng araw. So paglabas ko diyan, ayan, malaki na yung talisay ko dyan. Ay, ito yung tanim ko. Ang daming bunga ng ubas. For the second time, namunga siya ng ganyang karami. Diba nakakatuwa? Merong may bunga na. Kasi yung last time, yan yung unang nakita ko. Yan pa lang yung bunga niya. Kaya iniwan ko siya. So, nung umuwi ako, siguro natakot. Dahil nga tinagpas ko sila. Hindi, yung tinagpas, yung pinutol ko yung mga sanga nila. Pati dahon. Pagbalik ko ngayon, ayan na siya, Ang daming bunga, ang daming bulaklak. Kaso nga lang ay nabasa ng ulan kasi bawal kasi sa ubas ang mabasa ang mga bulaklak pagka nagbo-bloom na silang ganyan. Wala akong magawa kasi since wala naman ako. Tsaka ang ulan, ayan, may mga kaunting mga, ewan ko kung ba't nagkakaganon kapag yung nababasa ng ulan. Nabubulok yung mga dahon niya, yung mga bulaklak. Tapos may natitira naman, at saka yun, alam ko kapag yan ay nabasa ng ulan habang namumulaklak, mangingitim yung puno, yung mga bunga niya pag lumalaki na. So, siyempre, bilang isang may-ari ng roof, ng mga tanim ko dyan sa rooftop na yan, hindi ko akalain na makakapagpabunga ako ng ubas. Pangarap ko lang to, pero tingnan mo naman, nung ako'y nandito lagi, alagang-alaga ko naman talaga sila. Pero hindi ko akalaing dadating ako sa punto na ganito karami yung ubas na mapapabunga ko sa kanila. Ganito pala yung ubas. Kaya nakakatuwa dahil lang yan ay ilang puno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na puno. 6 na puno ang meron akong ubas. Nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam na meron kang hindi ka naman magtatanim talaga at hindi naman talaga ako mahilig mag-alaga ng halaman ng una. Dahil alam ko talaga hindi maganda yung kamay ko pagtatanim. Pero siguro dahil gustong-gusto ko siya, tapos minahal ko naman talaga ng gusto din yan. Hindi nga lang laging maalagaan dahil umaalis ako. Eto, bigay siya ng magandang bunga. Kaya super thankful. Yung nakaraan kasi uwi namin na may bunga na siya na malalaki. Last December. Konti lang yun siguro, mga 4 na bungkus lang yun. Inabot namin yun na pinapahinog namin. Nung mahinog siya, naunahan kami ng ibon. Sa natikman naman namin, matamis, hindi na. Nakita na lang namin talagang tinira lang ng ibon puro sanga na laang. Yung ibon gaho na dilaw ang ilalim ng dibdib niya. Sabi ni Ben, kilyawan daw yun. Hindi mo naman siya mababantayan na kapag nandyan na siya, hahabugin mo. Wala, hindi naman namin alam kung anong oras siya pupunta. Kaya, ayan, tinat na namin siya nung panahon na yun, ubos na. Hindi man lang namin na ani yun. Kahit pa ganun kaunti yun, nakakatuwa pag sarili mong tanim, diba? Wala, naunahan tayo ng ibon Iyain na, nabusog naman siya. Pero ito, ewan ko kung ano magiging resulta nito. Hintayin natin, lalo pat na ganitong nabasa. Medyo kinakabahan ako dito. Sa susunod pong video ko, makikita ninyo kung ano nangyari sa aking ubas kapag ganitong nabasa. At saka, kailangan medyo may dilig So, na yan. ganito na lang po. Thank you for watching. Bye-bye. Sa next video naman, bibigay ko sa inyo yung update ko dito sa ubas ko kung ano nangyari after na siya mabasa at uminit ulit.